Ate Emiliana, ayun na naman. Sumasakit na naman ang tiyan ko. Panay ang kislot ng sanggol sa tiyan ko. Huwag kang maingay. Tiisin mo ang sakit ng tiyan mo. Parang merong malaking ibon na dumapo sa bubong natin. Narinig ko ang pagaspas ng kanyang pakpak. Merong aswang sa paligid. Yun ang dahilan kaya hindi mapakali ang bata na nasa iyong tiyan, Lenita. Natatakot siya. Anong gagawin natin, Nay? Eto ang tirintas ng bawang. Gawin mong sinturon para mabigyan ng proteksyon ng anak mo. Ayaw ng mga aswang sa amoy ng bawang. Huwag ka rin matutulog na nakatihaya. Dapat palagi nakatagilid para hindi siya magkaroon ng pagkakataong magawa ang gusto niya. Nasa bubungan ng malaking ibon, Nay. Sandali lang. Kukunin ko ang rifle ko. Humanda talaga sa akin ang ibon na yan. Hindi ang ibon ang dapat mong barilhin. Kung hindi ang amo niyang aswang na nasa paligid lang din. Nasa silong ng ating bahay. Yung malaking asong itim. Ayon, sa gilid ng pugad ng manok. Opo, Inay. Nakita ko na siya. Humanda ka sa akin ngayon. Mga hangal kayo! Pinatay niyo ang alaga kong aso! Papatayin ko rin kayong lahat! Tama nga hinala ko. Mga alaga mo lang ang nasa silong at nasa bubungan para lituhin kami. Pero hindi ka namin bibigyan ng pagkakataong makuha ang aking apo. Tikman mo ang buntot pagi na ito! Ha! Walang iya ka talagang matanda ka! Tatapusin kita! Saktan ang inay ko! Hindi kita papayagan, aswang ka! Hindi mo siya tinamaan, Ate Emiliana. Nagtago na naman siya sa dilim. Talasan niyo mga mata niyo. Nasa paligid pa rin ang aswang. Naghahanap ng magandang pagkakataon kung kailan sasalakay. Teka, nasan nga pala si Florenda? Sa kabilang kwarto po. Ay, tulungan niyo ako! May aswang dito! Natatakot ako, Nay! Talasan na! Tulong po! Ikaw na lang ang gagawin kong hapunan! Gutom na talaga ako! Layuan mo ang aking anak! Huwag mo siyang sasaktan! Maawa ka sa kanya! Mga kaaswang, ako nga po pala si DJ Popoy. Bisitahin nyo naman kami sa Aswang Radio. And please subscribe, like, comment, share, and ring the bell button para updated kayo sa aming mga kwento. Huwag kalilimutan, Aswang Radio. Hindi lahat ng nangyari sa pananakop ng Hapones na naganap sa Pilipinas mula noong 1942 hanggang 1945 ay naitala sa kasaysayan. Ang mga naisulat lang ay ang kwento ng mga opisyal ng sundalong Pilipino na sumikat noong mga panahong yun. Pero ang ibang mga pangyayari na naganap sa isang bayan ng Capiz noong panahong yun ay hindi naitala sa kasaysayan. Sir Jupiter, isang mapagpalang araw sa iyo at sa lahat ng tagapakinig ng seryeng ito. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Liza. Ang kwento ko pong isishare sa inyo ngayon ay karanasan ng aking Lola Emiliana at ng kanyang pamilya noong panahon ng Hapon. Bale, ina ko ang anak niya na si Florenda. Ang aking Lola Emiliana ay naging isang magiting na babaeng sundalo noong ikalawang digmaang pandaigdig, kung saan ay kasama siyang lumaban sa mga Hapones para makamit ng Pilipinas ang kalayaan. Pero maniniwala po ba kayo na noong mga panahong yon ay mayroon ng mga aswang na gumagala sa Capiz? Pero nang dumating ang giyera, ang mga mortal na magkaaway na albularya at aswang ay naging magkakampi para labanan ang kahayupan at pang-aapi ng mga Hapones. Mabutit nakapasok ka agad dito, Ate Emiliana. Napigilan mong pagsalakay ng aswang kay Florenda. Napakaliksi ng aswang na yun. Nagawa niya naman ilaga ng mga bala ko. Nagawa pa niya makatakas. Ewan ko ba naman sa'yo, Emiliana? Napakagaling mong bumaril ng ibon. Tinatamaan mo kahit lumilipad. Pero ang aswang na yon, kahit malapit na hindi mo tinabaan. Nay, yung mga ibon kahit lumilipad, hindi naman nila alam na babarilin ko sila. Kaya hindi sila nakakailag. Pero yung aswang, alam kasi niya kahit malapit, magkagawa yung makailag. Florenda, tahan na. Wala nang aswang. Nandito kami ng inay mo. Hindi ka namin pababayaan.
Maya-maya lang ay narinig nila Lola Emiliana na mayroong mga taong tumatakbo palapit sa kanilang bahay. Nang kumatok sa pintuan ng mga yon at tinawag ang kanyang pangalan ay naulinigan niya na yon ang kanyang asawa na si Lolo Manuel. Kaya naman kagad siyang nagpunta sa pintuan at binuksan yun. Habang ang isa niyang bayaw na si Lolo Alberto ay umikot sa tagilirang bahagi ng bahay at nakita nga ang mga nawasak na dingding. Habang nagpapatubig kami ni Alberto sa ating palayan, nakarinig kami ng malalakas sa putok ng baril. Ano pang nangyari dito? May aswang na nagtangkang biktimen si Lenita. Mabuti na lang at gising pa kami ni Inay. Muntik na rin ang anak natin si Florenda. Pero mabait pa rin sa atin ang Diyos. Ligtas kaming lahat. Lenita, ayos ka lang ba? Oo, Alberto. Sa palagay ko, wala nang aswang sa paligid. Tahimik ng anak natin na nasa tiyan ko. Huwag muna kayong masyadong magsaya dahil buhay pa ang aswang. Babalik pa yon. Gustong-gusto nila ang mga babaeng buntis dahil ang sanggol na sobrang lambot pa ng laman ay pinaniniwalaan nila magbibigay sa kanila ng malakas at batang katawan. Kailangan mahuli natin. Pumapatay natin ang aswang na yan. Kung hindi, tiyak na malalagay sa panganib ang aking asawa at anak. Inay, paano ba makikilala ang isang aswang? Kapag ang isang tao ay walang hukay sa pagitan ng ilong at labi, ay tiyak na aswang yon. Kapag tumingin ka sa kanya at umiiwas siya na makita mong nakabaligtad ka sa balintataw ng kanyang mga mata, palatandaan ding aswang yon. Pero ang karamihan sa kanila ay mabilis maglakad ng nakayuko. Pero paano naman po kung sadyang mabilis lang talaga maglakad, pero hindi naman tayo sigurado kung aswang? Base sa aking karanasan, kung hindi ka sigurado sa kaharap mo, pwede mong batuhin ang asin ang dadaanan niya kung hindi mo siya mababato ng diretsyo. Kapag aswang siya, tiyak na magagalit at ilalabas ang kanyang ugaling aswang. Pero sabi niyo, ay takot din siya sa bawang. Kaya naglagay ako sa bewang at sa tapat ng pusod ko. Hindi siya takot sa bawang. Ayaw niya lang ng amoy niyan kaya iniiwasan niya. Kaya kapag naalis siya sa tapat ng pusod mo, magagawa niyang padaanin dyan ang kanyang matulis at matalim na dila para makuha ang anak mo. Hindi kagaya sa asin, na kapag sila ay tinamaan ay tiyak na malalapnos ang kanilang katawan. Tatandaan namin ang lahat ng sinabi ni Inay. Kapag nakakita ako ng ganyang palatandaan sa sino man sa baryong to, humanda siya sa akin. Oh, umiro na naman yung pagiging bandido mo. Baka naman lahat na lang ng tao dito sa baryo natin ay gawan mo ng mga ganyan. Marami kang makakaaway ah. Hahanapin ko talaga siya. Pinagtangkaan yung sakta ng anak ko. Hindi ko siya mapapatawad. Kinabukasan nga ay nag-ikot sa kanilang baryo sina Lola Emiliana habang dala ang kanyang rifle. Hindi na yun bago sa kanilang lugar dahil madalas naman siyang nakikita ng mga tao na may dalang baril dahil mahilig siyang mangaso sa gubat. Ang baril kasi na yun ay dating ginagamit ng kanyang ama na isang sundalo nung nabubuhay pa yun. Nang mamatay ang kanyang ama ay siya na ang gumamit ng mga baril yun. Muli ay nakita niya ang dati niyang manliligaw na si Pablo na taga-ibang baryo at paminsan-minsan ay dumadayo sa kanilang lugar. Emiliana, mukhang may lakad ka na naman ah. Mangangaso ka ba? Oo. Gusto kong mamaril ngayon eh. Pwedeng hayop. Pwede ring tao na nagpapakahayop kapag gabi. Anong ibig mong sabihin na taong nagpapakahayop? Aswang ang ibig yan sabihin. Tao pero nagiging adyong hayop at asal hayop din. Aling Soledad, ang alam ko'y mangkukulam ang meron dito sa Capiz. Pero aswang, malabo. Totoo ang sinabi ni Inay. Kagabay inaswang kami. Kaya mag-iingat ka din. Mahilig ka pa namang lumabas sa gabi. Baka mabiktima ka ng aswang. Ayos lang naman sa akin yun. Mabuti nga yun para mamatay na ako. Wala namang halagang buhay ko mula nang biguin mo ko. Hindi ko nga alam kung anong kulang sa akin. Pablo, walang taon ang nakakaraan. May anak kami ni Manuel. Hanggang ngayon hindi ka pa din pa nakakalimot. Paano ako makakalimot? Malaking insulto sa akin yun. Marami akong pera, nakapag-aral, nasa akin ang lahat.
Pero ipinagpalit mo lang ako sa isang magsasaka? Anong kulang? Yung pagmamahal, Pablo. Yun ang kulang. Hindi kita mahal. Kaya sana tanggapin mo na lang yun. Humanap ka ng babaeng na babagay sa'yo. Total, ikaw naman na nagsabi na nasa iyo ng lahat. Madali ka makakakuha ng babaeng gusto mo. Huwag ka nang maghintay sa akin. Oo nga naman, Pablo. Pabayaan mo na ang desisyon ni Emiliana. Ang nagmamahal ng totoo ay marunong magpalaya. Ipinagpatuloy ni na Lola Emiliana ang pag-ikot sa baryo nila. Pero dahil halos kilala na nila ang lahat ng naroon sa baryo ay wala silang mapaghinalaan sa kanila na isang aswang. Dahil lahat naman ay nakikipag-usap ng maayos, lahat ng bahay doon ay pinuntahan din nila kahit ang pinakadulo ng kanilang baryo ay sinuyod din nila ng kanyang inang albularya na si Lola Soledad. Nasa di kalayuan lang at sumusunod din sa kanila sina Lolo Manuel at Lolo Alberto. Palagay ko, hindi taga rito ang aswang na yun, Nay. Baka dumadayo lang sa lugar natin. Tama ka nga, anak. Hindi kasi tayo tataluhin ng ating mga kalugar dahil wala naman tayong ginagawang masama sa kanila. Kung ganun pala, Inay, kailangan din nating hanapin siya sa mga karatig lugar. Pero sa dami ng mga baryong nakapaligid dito, mahirapan tayong hanapin ang mga aswang na yun. Kaya ang maganda nating gawin ay hintayin na lang natin na siya ang lumapit. Gumawa tayo ng bitag para mahuli siya at makilala. Kapag nalantad na ang tunay niyang pagkatao, hindi na siya babalik dito. Kung ganoon, umuwi na po tayo, Nay. Paghandaan na lang natin ang susunod niyang pagsalakay. Sige na, sabihin niyo na lang kung anong gagawin namin. Babaya, pagkagat ng dilim, gagawa tayo ng bitag na hindi niya matatakasan. Umuwi na nga silang lahat. Nang makarating sila sa bahay, kumain lang ng tanghalian sina Lolo Manuel at Lolo Alberto, tapos ay umalis na silang muli. Nagpunta sa bukid para ipagpatuloy ang pagpapatubig sa mga tanim nilang palay. Hanggang sa mabilis na kumalat ang dilim, gumawa sila ng mga bitag sa paligid ng bahay kagaya ng mga silo at mga kawayan na pinatuloy sa mga dulo para gawing sibat. Nagbitin din sila ng mga lata sa paligid ng bakod. Magkakadugtong ang tali ng mga lata para kung mayroong lumapit sa bahay ay masagi ang mga lata at makagagawa yun ng mga ingay. Manuel, kayong mag-asawa ay doon muna tumamba sa kubo. Kami naman ni Alberto ang kasama dito ni Lenita para magbantay. Isara niyo mabuti ang mga bintana para hindi kayo makita ng aswang. Pero wag kayo matutulog, ha? Sige po, Nay. Tayo na doon sa kubo, Emiliana. Bakit parang ang saya-saya mo, ha? Siyempre naman. Doon tayong dalawa lang sa kubo. Hindi natin kasama ang anak natin. Ano naman maganda dun? Pasusulo naman kita eh. Walang isturbo. Hoy, Manuel. Tumigil ka nga ng kalokohan mo. Pupunta tayo dun para magbantay, ha? Hindi para gumawa ng kahalayan. Huwag ka nang maingay. Baka marinig ka ni Nanay. Pumasok na tayo sa loob ng kubo. Baka makita pa tayo ng aswang. Oo nga. Huwag mo na akong hatakin, ano ba? Ikaw talaga, para kang mauubusan. Hindi ka makapaghintay. Mayong solo na kita. Baka naman pwedeng tumabi ka muna dito sa akin. Mahiga muna tayo. Hindi pa naman siguro darating ang aswang eh. Relax ka muna. Bitawan mo muna yung baril mo. Ay, nako. Kapag ginusto mo talaga, walang makakapigil. Baka madisgrasya pa ako niyan, masundan na si Florenda. 8 taon na si Florenda, mahal ko. Kaya kung masundan man siya, walang problema dun. Hindi ka na mahirapang mag-alaga dahil may makakatulong ka na kung magkakaroon ulit tayo ng anak. Manuel, sandali lang. Bakit na naman? Tumunog na ang mga lata sa paligid. Baka yun ang hinihintay nating aswang. Hangin lang yun. Tingnan mo, pati ang mga dahon ng punong nyog ay gumagalaw. Nahuli ka rin sa wakas! Yes! Sabi ko na nga, Bey. Nasa paligid ng aswang. Boses yun, Inay. Halika na, lumabas tayo. Pambihira namang aswang yun.
Bakit ngayon pa dumating? Nang lumabas nga sa kubo sina Lola Emiliana ay nakita nila na isang malaking asong itim nga ang nasilo ng bitag. Kaagad na sinabuyan ni Lola Soledad ng asin ang malaking aso. Nasaktan yun at lalong nagwala. Ginamit ni Lolo Soledad ang buntot pagi para hampasin yun dahil sa latay ng buntot pagi ay dagpilit na makawala sa silo ang asong itim. Tumakbo yun palayo sa kanila pero dahil hawak ni Lola Emiliana ang rifle niya ay binaril ang aswang. Tinamaan sa tagiliran ng aso nang hina yun at padapa iyong bumagsak. Kasunod yun ay tumayo ang isang matandang babae sa mismong binagsakan ng asong itim kaya natiyak nila na yun na nga ang hinahanap nilang aswang. Ikaw pala ang aswang na gustong pumatay sa aking anak at apo, ha? Natatandaan kita. Ikaw yung namamanimos na pulubi na umiikot-ikot dito sa baryo. Kunwari ay nagpapaawa ka sa mga tao. Isa ka palang salot! Ihaharap ka namin sa mga taong baryo. Tiyak na meron ka pang ibang nabiktima dito. Mga hangal kayo! Hindi porket naisahan nyo ko ay magagawa nyo ng lahat. Hindi ba kayo nagtatagumpay? Ikaw ang hangal! Huli ka na at wala ka nang magagawa ay nagmamalaki ka pa. Dapat sa'yo'y tuluyan ng patayin. Tikman mo ang buntot pagi na to! Walang iya ka! Pagbabayaran mo ang lahat ng ito! Iumuko kayo lahat! Ayan ang malaking ibon! Susugurin tayo! Kasabot siya yan ang asong na to. Sige! Lumapit ka! Para tuhugin kita ng sibat ko! Ako nang bahala sa kanya. Isang bala lang ang katapat niyan. Ang galing mo talagang bubaril, Emiliana! Nasa pool mo siya! Pero sandali, nasa na yung matandang babaeng aswang? Naandito lang siya kanina. Saan nagpunta yun? Sinabi ko na sa inyo, nababilis ang mga aswang. Huwag mo nga alisin sa kanyang tingin mo kasi mawawala siya kaagad. Kung ganoon, kinuha ng malaking ibon na yon ang atensyon natin para makatakas ang amo niya. Hanapin natin sa paligid. Baka nandyan pa siya. Sugatan na yon. Baka maabutan pa natin. Nakalayo na siya. Hindi na natin siya maaabutan. Pero ang malagay, kilala na natin siya. Anumang oras na makita natin siya ay pwede natin siya hulihin. Magpahinga na tayong lahat. Mula nga noon ay hindi na sila ginambala ng aswang hanggang sa lumipas pa ang mga buwan. Nagpaani sila ng palay. Nang maalis na sa tangkay ang mga butil ng palay at mailagay na sa sako ay saka yun dinala sa malaking kubo para doon ikamada. Tuwang-tuwa rin ang kanilang mga kababaryo dahil naging masagana ang kanilang mga ani. Pero pansamantala lang palang kasiyahang yun dahil nang sumapit ang buwan ng January 2, 1942 ng sumunod na taon, nilusob ng mga Hapon ang Pilipinas at nasakop ang Corregidor at Maynila. Kaya habang kumakain sila ng hapunan ay nabanggit ni Lola Soledad ang narinig na balita. Narinig ko sa radyo ang balita kanina. Bumagsak na sa mga kamay ng hukbong Hapones ang Corregidor at Maynila. Marami na sa mga sundalong Pilipino at Amerikano ang napatay at nabihag ang iba. Nay, wala naman kayong dapat ipag-alala. Kasi hanggang ngayon, nandito pa naman sa bansa natin ang mga Amerikano. Marami silang base militar dito. Sabi na nga sa balita ay hawak na ng mga Hapon ang Corregidor at Maynila. Tanging ang Bataan na lang ang pag-asa natin. Malayo naman po ang lugar natin sa Maynila eh. Madalas kasi ay ang sentro ng bansa ang unang inaatake ng kalaban. Nako, sana nga hindi makaabot dito ang kaguluhan. Ilang taon pa lang nating nararamdaman ng kalayaan haya na naman at nagsisimula na naman ang gulo sa ating bansa. Kawawa naman ang mga bata kapag nagkataon. Dapat ang mga aswang na lang ang ipadala sa gera kung magkakagulo nga dito. Tama ka nga, Lenita. Tiyak na matutuwa ang mga aswang kapag natuloy ang gera dito. Abay, hindi na sila mahihirapang humanap ng pagkain. Kahit saang lugar na magkakaroon ng labanan, ay tiyak na maraming tao ang mamamatay. Magsasawa sila sa puso at atay ng tao. Sana'y puro mga Hapon na lang ang kainin nila. Makakatulong na sila sa mga Pilipino. Busog pa sila palagi. Kung gano'n nga sanang takbo ng isipan ng isang aswang,
Di maganda yun. Kaya lang sa tingin ko, wala namang pipiliin ng mga yan. Hapon o Pinoy, basta may pagkakataon sasalakay. Basta ko, kung makakarating ang giyera dito, iisa lang ang gagawin ko. Poprotektahan ko kayo, laban sa Hapon o sa aswang man. Talaga ba? Natutuwa naman akong marinig sa iyo yan. Oo naman, lalo na kung aswang. Hindi siya makaliligtas sa akin. Hindi ko na uulitin ang kapabayang nangyari sa atin nang matakasan tayo ng aswang. Nagtuloy-tuloy nga ang kaguluhan sa lahat ng panig ng bansa dahil sa pananakop ng mga Hapon. Hanggang noong Abril ng taon ding yun ay bumagsak sa kamay ng mga Hapones ang Bataan. Kasunod na sinakop ang mga karatig na rehiyon hanggang makarating na nga ang hukbo nila sa Visayas. Kasabay ng paglusob ng mga tropa nila ay sinuyod ang bawat baryo. Noon nagsimulang itatag ang grupo ng mga sundalo na tinawag na Visayan Mindanao Forces para pigilan ang pagdating ng mas malalaking hukbo ng mga Hapon sa Panay Island at Bohol. Dahil kailangan ng mas maraming sundalo na ipapadala sa Panay Island ay mayroong mga sundalo na nagpunta sa kanilang baryo at kinausap ang mga tao roon. Tinipon sa isang lugar. Nang pagkakataong yun ay naroon din sa pagtitipon si Pablo. Ang ibig mo bang sabihin, Manuel, ay magsusundalo kayo ni Alberto? Narinig mo naman ang sinabi ni General Sharp, di ba? Kailangan ng maraming kawal Pilipino at Amerikano para ipagtanggol ang ating bayan. Kaya aanib kami sa Visayan Mindanao Forces. Bakit ikaw, Pablo? Hindi ka ba sasama sa amin? Hindi pa ako nasisiraan ng bait para sumama sa giyera, no? Wala namang kasiguraduhan kung talagang mananalo nga kayo sa mga Hapones. Napakarami nila at halos lahat ng rehiyon dito sa bansa natin ay nasakop na. Hindi pa ako magpapakamatay para gawin yan. Kahit hindi ka magsundalo, kapag nasakop na ng mga Hapon ang ating bayan, ay may posibilidad na mamamatay din tayo. Kaya bakit hindi pa tayo makipagsapalaran? Kung nasisiraan kayo ng bait, gawin nyo yan. Pero wag nyo akong idamay dahil may pera ako't sasakyan. Kahit anong oras pwede akong umalis dito. Tama si Pablo. Delikadong iniisip niyong dalawa. Kapag sumaba kayo sa giyera, baka hindi na kayo makabalik dito sa atin. Emiliana, nandito na sa Visayas ang tropa ng mga Hapon. Kailangan nating tumulong sa ating gobyerno para pigilan ang pagdating ng mas malaking puwersa nila. Oo nga naman, Emiliana. Gusto kasi ng asawa mo na maging bayani kaya handang itaya ang buhay sa giyera. Tama yan. Para kapag byuda ka na, may pagkakataon na ulit ako. Huwag ka nang umasa, Pablo. Kasi hindi mangyayari ang iniisip mo. Dahil kung nasa ng asawa ko, nandun ako. Ang ibig mong sabihin, ay papasok ka rin sundalo? Sasama ka sa kanila? Oo naman, bakit hindi? Hindi naman kasi kagaya mo na walang pakialam sa nangyayari sa sariling bansa. Hindi ko nga alam kung lalaki ka talaga eh. Pero sa tingin ko hindi. Kasi napakaduwag mong tao. Hindi ako duwag. Sigurista lang ako. Kung alam kong walang panalo, bakit ko naman itataya ang buhay ko? Katwiran niya ng mga taong walang paninindigan. Tandaan mo na kapag dumating dito ang mga Hapones, lahat tayo isasakupin nila. At hindi natin alam kung ano ang mangyayari. Bahala na kayo kung anong iisipin niyo sa akin. Bagay nga kayo. Pareho kayong nasisiraan ng ulo. Bagay nga kami. Kaya nga siyang iniibig ko eh. Kasi matapang at mapagmahal, hindi kagaya mo. Tayo na nga umuwi, Manuel. Kailangan natin kausapin ang inay ko. Pikon na pikon si Pablo nang iwanan nila Lola Emiliana. Kaagad silang umuwi sa kanilang bahay. Nang mga pagkakataon namang yun ay naghahanda na ng pananghalian si Lola Soledad kaya sabay-sabay na silang kumain. Napansin ni Lola Emiliana na panay ang tingin sa kanya ng asawa. Ngingiti yon ng matamis kapag titingnan niya. Panay naman ang buntong hininga nila Lolo Alberto at Lola Soledad habang nakatingin kay Linita at Inay Florenda. Mahal, salamat sa pagtatanggol mo sa akin kay Pablo ha.
Lahat ng sinabi ko sa kanya totoo. Kaya bilisan mo ng pagkain at kailangan pa natin maghanda ng mga damit. Seryoso ka ba talaga sa sinabi mo, mahal ko? Sasama ka talaga sa amin? Mukha ba ako nagbibiro? Huh? Marunong akong bumaril at alam mo naman na asintado ako. Kaya sasama ako sa'yo. Hindi pwede. Masyadong delikado doon. Gera ang pupunta namin. Tsaka naman Ate Emiliana, huwag ka na sumama. Oo nga naman ate. Paano nga si Florenda kung pareho kayong aalis ni Kuya Manuel? Nandito naman kayo ni Inay eh. Kayo nang bahala sa kanya habang wala kami. Kailangan nating tumulong sa ating gobyerno. Para din naman ito sa mga anak natin sa darating na panahon. Sa palagay ko, ay wala nang makapagpapabago ng isipan ni Emiliana. Para naman niya sa ating bayan. Alam kong delikado pero hindi ko kayo pipigilan. Dahil ang kanyang ama ay dati ring sundalong matapang. Kaya ang masasabi ko na lang, mag-iingat na lang kayo. Matapos nga silang kumain ay nagpunta na sina Lola Emiliana sa kanilang kwarto at inihanda na ang kanilang mga dadalhing gamit habang ang anak nila ay nakatingin lang sa kanilang ginagawa. Nang mapansin nila na umiiyak na si Inay Florenda, sabay nilang nilapitan. Anak, magpapakabait ka dito sa mga lola mo ha. Susunod ka sa lahat ng mga sinasabi nila Tia Linita mo ha. Babalik naman kami agad pagkatapos ng aming gagawin sa kampo. Magkakasama-sama ulit tayo. Kaya huwag ka nang umiyak. At pagbalik namin, ikukwento ko sa iyong lahat ng mangyayari sa amin ng itay mo. Gagawin namin ito para sa ating bayan, anak. Para sa mga kabataang kagaya mo na makikinabang pagdating ng panahon. Sige po, Nay. Ay, mag-iingat po kayo, ha? Hihintayin ko po ang pagbabalik niya. Oo, anak. At sa pagbabalik namin, ay hindi na tayo magkakahiwalay pa. Kaya wag ka nang umiyak. Pansamantala lang naman ang paghihiwalay nating to, anak. Huwag kayong mag-alala ate. Hindi ko pababayaan si Florenda. Ikaw rin mahal ko, mag-iingat ka ha. Alagaan mong sarili mo, lalo ng anak natin na malapit ng lumabas. Ihalik mo na lang ako sa kanya. Alam kong walang katiyakan ng lakad niyo. Pero mangako kang babalik ka sa aming piling. Sabay nating palalaki ng ating anak. Mangako ka na kahit anong mangyari, uuwi ka. Pangako mahal ko, uuwi kami ni Kuya Manuel at Ate Emiliana. Basta palagi tayong magdasal. Alam kong hindi tayo pababayaan ng Diyos. Nang sumunod na araw nga ay dumating na ang mga truck na sasakyan ni na Lola Emiliana. Sumakay na roon ang lahat ng mga babae at lalaki na gustong tumulong sa gobyerno para maging sundalo. Dinala silang lahat sa base ng militar at doon ay kinausap muli ni General Sharp, isang sundalong Amerikano. Kasunod nyon ay binigyan sila ng uniforme at mga baril na gagamitin nila. Nang makapaghanda na ang lahat ng mga bagong sundalo ay ipinadala na agad sila sa labanan. Huwag kang lalayo sa akin, Emiliana. Masyadong maraming kalaban. Huwag kang mag-alala, mahal ko. Dito lang ako sa aking pwesto. Iisa-isahin kong barilin ng mga sakang na ito. Kahit malayo sila, kaya ko silang tamaan. Oo ka naman Kuya Manuel. Asintado yung sa Ate Emiliana. Ibon nga tinatamaan niya. Hapon pa kaya? Tayo na, Alberto. Umaabanti na ang ating mga kasama. Sige! Lusob! Akala ko ba ay doon ka lang sa posisyon mo? Bakit nauna ka pang lumusob? Umabante na kayo. Ay natural aabante rin ako. Para maasinta ko sila ng maayos. Kuya Manuel! Ate Emiliana! Umaatras na mga hapon! Tayo naman ang lulusob kasama ng iba pa! Sige! Tayo na! Lusob mga kasama! Humanda kayong lahat sa akin. Iisa-isahin ko kayong pabagsakin gamit ang rifle na to. Makalipas nga ang mahabang oras ng labanan ay nanalo ang tropa ng mga sundalong Amerikano at Pilipino. Kaya naman nagdiwang sa kasiyahan ng lahat. Muli ay pinuno ng bala ang magasin ng kanilang mga baril at nagpatuloy sa pag-abante at pagtugis sa mga sundalong Hapones hanggang sa makarating sila
sa ikalawang kampo ng mga sundalong Hapon. Dahil magaling si Lola Emiliana sa paggamit ng rifle ay inasinta niya kahit malayo ang mga bantay sa bukana ng kampo ng mga sundalo. Nang tamaan niya sa ulo ang sundalong Hapon na nakatoka sa machine gun ay lumusob na ang kanyang mga kasama, kaya nagsimula na naman ang madugong labanan sa pagitan ng dalawang panig. Lusob mga kasama! Ubusin silang lahat! Sige! Ako nang bahala sa machine gun. Mag-ingat ka, mahal. Ito talagang gusto ko eh. Para pulbusin ang mga walang hiya na to. Yan! Sino yung lalaking doon na may nakasuklog na bayong sa ulo? Hindi natin makikilala yun kung hindi natin mahuhuli at maaalis ang bayong sa kanyang ulo. Parang alipores ng opisyal na Hapones. Tiyak na manghihina ang loob ng mga ito kapag wala na mga opisyal nila. Siyang dapat nating tugisin. Ikaw palang dapat naming tapusin! Yeah! Sige, Ate Emiliana! Bistayin mo sila ng machine gun! Para silang mga langgam na hindi alam ang tatakbuhan. Pati yung may bayong, hindi alam kung saan magtatago. Nakita ko na kung nasa ng opisyal at ang may bayong sa ulo. Hayun sila! Hahabulin ko! Nang maabutan nga ni Lola Emiliana ang opisyal na napapaligiran pa ng mga tauhan ay pinaulanan niya ng bala. Napatay niya ang opisyal pero nakapagtago ang lalaking may suklob na bayong sa ulo. Isa sa mga sundalong Hapon ang nagkaroon ng pagkakataon, binaril si Lola Emiliana. Tinamaan siya sa balikat kung kaya bumagsak siya at nabitiwan ang machine gun. Nung lalapitan na siya ng mga sundalong Hapon ay naunang nakalapit sina Lolo Manuel at Lolo Alberto. Nakuha nila ang machine gun at pinaulanan ang mga Hapon. Sa pagkamatay ng opisyal sa kampong yun ay tumakas ang mga nabuhay na sundalong Hapon kasama ang lalaking may nakasuklob na bayong sa ulo. May tama ka, Emiliana. Manuel, tingnan mo nga kung tumago sa aking balikat ang bala. Oo, tumagos ang bala. Sandali, huwag kang bala. Tatalian ko ng damit ang sugat mo. Pinalas ako ah. Hindi ko nakitang isang yun. Natamaan tuloy ako. Huwag ka na magsalita, mahal ko. Tipirin mo ang lakas mo. Hintayin natin ang truck na magdadala sa mga sugatang sundalo sa kampo. Ipangako mo sa akin na mag-iingat ka ha. Hindi na kita masasamahan sa mga susunod na laban. Babalik ka sa amin ng anak mo ha. Oo, mag-iingat ako. Halika na. Kailangan na natin umalis dito. Ate Emiliana, paparating ng mga truck na magdadala sa mga sugatang sundalo sa kampo. Ikaw din Alberto, mag-iingat ka. Naghihintay ang kapatid kong si Lenita sa pagbabalik mo. Walang katiyakan ng bawat labanan ng Ate Emiliana. Kagaya ng nangyari sa iyo ngayon. Ayokong mangako. Pero pipilitin ko mabuhay at makabalik sa ating baryo. Kasama ni Kuya Manuel. Halika na. Sasamahan na kita hanggang sa makasakay ka sa truck. Inakay nga ni Lolo Manuel si Lola Emiliana hanggang sa makarating sa nakaparadang truck ng sundalo. Isa-isang sumakay doon ang mga nasugatang sundalo at kagaya ni Lola Emiliana ay mayroon ding mga babaeng sundalong Pilipino ang naroon sa truck dahil nasugatan. Nang lumakad na ang truck papalayo ay muling umagos ang luha sa kanyang mga mata habang tinatanaw sina Lolo Manuel at Lolo Alberto. Nang makalayo na sila ay sumandal siya sa upuan at ipinikit ang mga mata dahil habang tumatagal ay nararamdaman niyang kumikirot na ang kanyang sugat habang patuloy ang pagdurugo. Kaya nang hina na siya at nahilo, nakatulog siya. Nang magising siya ay nakahiga na siya sa isang kama. Nang ilingan niya ang mga mata ay nakita niya ang iba pang sundalong sugatan. Kumusta ka na? Bakit nandito ka? Akala ko ipinagpatuloy niyo ang pagsuyod sa lugar na yun. Natapos namin ang misyon, Emiliana. Kaya nakabalik kami dito at dinalaw nga kita. Kahapon pa ako naandito. Nalaman ko na 3 araw kang nakatulog kaya nag-alala ko pero sabi naman ng doktor ay ligtas ka na. Mabuti naman ligtas kang nakabalik dito. Oo, kaya lang.
ay hindi pa tapos ang labanan. Marami pang lugar dito sa Visayas ang nasakop ng mga Hapones. Kumusta na kaya ang ating baryo? Yan na din ang iniisip ko eh. Ano na kaya ang nangyayari sa ating lugar? Di bale, uuwi naman ako dun kapag kaya ko na. Hindi na siguro ako makakasama sa labanan. Kailangan ko pang pagalingin ang balikat ko. Makikita ko ng anak natin. Sige, yakapin mo ng mahigpit ang ating anak para sa akin. Makalipas ang 1 linggo ay nanumbalik na ang lakas ni Lola Emiliana. Dahil hindi na siya pwedeng sumama sa labanan ay nagbalik na siya sa kanilang baryo para doon na lang tuluyang magpagaling. Nagsuot siya ng damit ng madre para hindi maging kahina-hinala ang kilos niya. Pero pagdating niya sa kanilang baryo, wala siyang makita na mga tao. Sarado ang mga bahay at ang ibang bahay ay nasira na. Nang matanaw niya ang mga sasakyan ng Hapon na paparating ay patakbo siyang pumasok sa loob ng simbahan. Kaagad siyang nagtago sa loob niyon. Nang pumarada sa tapat niyon ang sasakyan ng opisyal na Hapon, kasama ang lalaking may suklob ng bayong sa ulo, pinaligiran ang simbahan. Ang general ay nakilala sa alias na General Toshi, pero hindi raw yun ang totoo niyang pangalan. Ginamit lang din ang alias na yon para linlangin ang mga kalaban. Jusay Hansay wakoko no. Susen desu ka? Hay! Tabon ka no, Jowa. Kukunihay te kita. Jusay desu. Tashikimaru, tabi ni Sono Bashu ni Haite Menmashu. Iriyo tayo. Shimazu. Mula sa likuran ng malaking santo ay kitang-kita ni Lola Emiliana ang pagkilos ng mga sundalong Hapones. Kaya kinuha niya sa loob ng dala niyang bag ang kalibre 45 at ikinasayon. Pigil ang kanyang hininga. Noon naman siya nilapitan ni Mother Gracita at nag-usap sila ng mahina. Ipinaliwanag niyon ng kanilang gagawin para malusutan niya ang mga sundalong naghahanap sa kanya. Nang papasok na sana sa simbahan ng mga yon ay nakita rin niya na naglakad naman palabas ng simbahan ang pari na si Father Leonardo. Sinalubong ang mga Hapones. Ang lugar na ito ay tahanan ng Panginoon. Sumainyo ang kapayapaan. Ano pa ba ang may paglilingkod ko sa inyo? Huwag ka magtago ng kriminal, Padre Leonardo. Kasalanan sa Diyos ang kupkupin ng isang babaeng nakapatay ng isang opisyal ng Hapon. Isa akong lingkod ng Diyos. Hindi ko kukonsintihin ang masamang gawain. Hindi ko alam kung anong sinasabi mo, anak. Yung babaeng kapapasok lamang kanina, nasaan siya? Kami ni General Toshi ang naatasan para hulihin siya at hatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng firing squad. Si Mother Gracita ba ang sinasabi mo? Kapapasok lang niya. Eto si Mother Gracita, siya ba ang hinahanap ninyo? Kukuni kita. Heto wasan. Nakaku shitaya. Kanujo ga. Yubon ka. Kariwa sorehodo. Sugod de waray. Kanojo wa ni sodas. Yakuko ga radio. Hay! Palalampasin ko kayo ngayon, Padre Leonardo. Pero sa susunod, na malaman ko na nakikipagsabwatan kayo sa mga sundalong Pilipino, kagaya ni Emiliana, ay mananagot kayo sa akin. Ano bang kasalanan ni Emiliana? Siya ang sundalong pumatay sa isa sa mataas na opisyal ng mga sundalong Hapon. Kaya pinaghahanap na siya. Kaya kung makikita mo siya, ay ipagbigay alam mo lang sa amin at bibigyan ka namin ng malaking pabuya. Hindi na kumibo si Father Leonardo. Nang makaalis na ang mga Hapones ay sakalang nakahinga ng maluwag si Lola Emiliana. Sakalang din siya nilapitan ni na Mother Gracita at Father Leonardo. Muling hinubad ng madre ang suot na damit at ibinalik kay Lola Emiliana. Isinuot kasi niya ang damit ni Lola Emiliana upang papaniwalain ang mga Hapones na siya ang pumasok sa simbahan. Nang makapagbihis na ulit si Lola Emiliana ay isinukbit na lang niya sa kanyang bewang ang baril.
Hanggang dito po pala sa atin nakarating ng hukbo ng mga Hapones. Oo, Emiliana. At dito sa baryo natin ay pangalawang beses na silang bumalik. Noong una ay mara sila. Lahat ng bahay ay pinasok at ang mga tao ay kinaladkad palabas. Dinala dito mismo sa harapan ng simbahan. Ang lahat ay pinaluhod. Ikaw palang hinahanap nila. Opo. Bago ako nasugatan sa labanan, napatay ko ang isang opisyal na Hapon kaya natalo ang hukbo nila ng pagkakataong yun. Sariwa po pang sugat ko ngayon, kaya hindi na ako makakabalik sa labanan. Kaya niisip kong bumalik dito kaso lang, parang hindi ko na sila maiiwasan. Kung ganon pala, ay nasaan ang iyong asawa at ang iba pa nating mga kababaryo na umanib sa Visayan Mindanao Forces. Ipinadala po silang lahat sa Panay Island at Bohol para pigilin ang pagdating ng mas malaking hukbo ng mga Hapones. Wala pa rin pong balita sa kanila hanggang sa makaalis na ako ng kampo. Mother Gracita, nakapagtatakang alam ng mga Hapon ang mismong lugar ko. Iyon ay dahil sa makapili. Yun yung lalaking may nakasuklob na bayong sa ulo. Isa siyang traidor na Pilipino na tumutulong sa mga Hapones. Maaaring kilala ka niya, kaya madaling natukoy ng mga Hapon ang pagkakakilanlan mo. Ay, mabuti nga at sa unang pagsalakay ay hindi nahuli ang mga inay mo. Nakapagtago sila sa yungib kasama ng iba pa. Ganun po ba? Salamat naman sa Diyos at ligtas sila. Sumama na rin po kayo sa akin doon. Huwag na, Emiliana. Mas mabuti na ang nakakalaya kami ni Father Leonardo. Kami ang gumagawa ng paraan para madalhan ng pagkain ang mga nagtatago roon. Ikaw na lang ang pumunta roon. Dito ka sa likuran ng simbahan dumaan. Baybayin mo ang ilog. Kapag nakita mo ang punong balete, may sikretong daan doon patungo sa yungib. Matapos na makipag-usap si Lola Emiliana kina Mother Gracita at Father Leonardo ay dumaan na siya sa likuran ng simbahan. Malawak na kakahuyan ang naroon na dinaanan niya hanggang sa makarating siya sa ilog. Binagtas niya ang ilog pero naging mailap pa rin ang kanyang mga mata dahil alam niya na nasa paligid pa rin ng baryo nila ang mga Hapon. Hanggang sa makarating na nga siya sa malaking puno ng balete na sinasabi ni Mother Gracita. Matagal niyang pinagmasdan kung nasaan ang daanan doon pero hindi talaga niya makita. Muli niyang inikot ang puno ng balete. Wala talagang palatandaan na mayroong daanan doon hanggang sa umangat ang isang bahagi ng lupa na natatabunan ng makapal na dahon. Emiliana, ikaw ba yan? Nay, ako nga to. Nasaan po kayo? Dito, anak. Tumingin ka sa ibaba mo. Nay, ito palang sekretong daan na sinasabi ni Mother Gracita. Oo, anak. Kailan lang din namin natuklasan ito ng pasukin namin tong yungi para magtago dito. Merong 2 lagusan. Isa itong nasa tabi ng punong balete at ang isa ay naroon sa dulong bahagi ng burol. Meron din nakatuka na bantay roon. Halika na, pumasok ka na. Nay, nasasabik na ako makita kayo ni na Florenda. Kami man, anak. Nasasabik na rin kami makita kayo. Ilang linggo kayong nawala dito. Halika na sa loob. Doon na tayo mag-usap. Baka may makapansin pa sa daanang ito. Nang makababa na nga sa hukay si Lola Emiliana ay muling isinara ni Lola Soledad ang pintuang yun. Muling lumapat ang lupa sa bahaging yun at natabunan muli ng maraming mga tuyong dahon ng puno. Sa loob ng lagusang yun ay maliit na gaserang digaas lang ang kanilang ginagamit na pangtanglaw sa madilim na paligid. Sa pinakasentro ng yungib ay naroon ang lahat ng mga taong nagtatago roon.
kaagad na hinanap ng mga mata ni Lola Emiliana ang anak niyang si Inay Florenda. Nang makitang nakahiga yon sa isang sulok at natutulog ay kaagad na nilapitan. Natuwa din siya nang makita ang kapatid na si Lenita. Ate Emiliana, anong nangyari sa'yo? Bakit may benda yung balikat? Maluba ako nasugatan sa huling labanan na kasama ko. Hindi ko na makakayang lumaban kaya nagpasya akong umuwi na lang dito. Kaya nga lang, nandun pa rin pala sa ating lugar ang mga Hapon. Nasaan sina Alberto at Kuya Manuel? Bakit hindi mo sila kasamang bumalik? Ipinadala sila sa Panay. Mula nung nasa ospital pa ako at umalis sila, wala pa rin akong balita kung ano nangyari sa kanila. Ay, Diyos ko. Sana po ay iligtas mo sa kapahamakan ng aking mga manugang. Kailangan pa sila ng kanilang mga pamilya. Walang katiyakan ng buhay sa panahon ng giyera, Nay. Walang nakakaalam ng mga susunod na mangyayari. 2 beses akong nakasama sa malaking labanan. Talagang nakakapangilabot. Kailangan mong pumatay para hindi ka mamatay. Nakita ko ang mga buhay na nasayang. Kaya pala nasugatan ka rin, ate. Mabuti na lang hindi ka napuruhan. Oo, pero hindi pa tapos ang giyera. At ngayon, nalaman ko na wanted na pala ako sa mga Hapon. Kasi ako nakapatay sa isa sa kanilang mga opisyal. Kaya nilusob nilang baryo natin. Pero napaniwala sila ni Father Leonardo na wala ako sa lugar na ito. Talagang mabait si Father Leonardo. Sila ang tumutulong sa mga narito. Nang mga sumunod na araw ay nalaman nila na hinuli ng mga Hapon sina Father Leonardo at Mother Gracita dahil sinabi ng makapili sa mga Hapon na nakikipagtulungan ng mga ito sa mga Pilipinong sundalo kaya wala nang naghatid ng pagkain sa mga taong nagtatago sa loob ng yungib. Dahil doon ay nakaranas ng matinding gutom ang lahat ng mga taong nagtatago roon. Nay, lalabas muna ako para kumuha ng pagkain natin. Ay, di mo pwedeng gawin yan, Emiliana. Ang mga sundalong Hapones ay nakakalat na sa buong baryo. Pati ang mga bigas sa lahat ng bahay sa buong baryo kinuha na nila at dinala sa iisang lugar lang. Doon yun sa kanilang kampo. Pero nagugutom na ang lahat dito. Mamamatay tayong lahat kapag hindi tayo gumawa ng paraan. Yung mga kalalakihang narito, sinong pwede sumama sa akin para humanap ng pagkain? Tama si Ate Emiliana. Samahan niyo siya para humanap ng pagkain natin. Mag-iingat kayo, Emiliana. Kung talagang delikado sa labas ng yungib na to, huwag niyo nang pilitin, ha? Sige po, Inay. Tayo naman kasama. Kagaya ng dati ay sa lagusan ng yungib sa tabi ng punong balete dumaan sina Lola Emiliana. Maingat nilang binaybay ang ilog hanggang sa makarating sila sa likuran ng simbahan. Pero nang makalapit na sila doon ay nalaman nila na pati ang simbahan ay ginawa na ring kampo ng mga Hapones. Kaya naman kaagad silang umiwas at pinasok naman ang iba pang bahay. Pero wala silang nakuhang pagkain doon. Lahat ay nahakot na ng mga Hapon. Nang mapadaan sila sa ilalim ng malaking puno ng mangga at makitang maraming nahulog na bunga doon ay naisip nila na yun na lang ang kunin. Tapos ay bumalik na sila sa yungib. Wala na kami nakuhang pagkain sa lahat ng bahay dito sa lugar natin. Sa palagay ko, nahakot na lahat ng mga Hapones. Nakaligtas na tayo sa kalupitan ng mga Hapon. Mamamatay naman tayo sa gutom. Kanina pa hindi mapakali si baby sa loob ng tiyan ko. Panay ng kislot. Nagugutom na kasi ako. Nay, nasan nga pala si Florenda? Aba, kanina nandito lang siya't nakahiga. Natutulog lang Florenda, apo, nasaan ka? Ay naman! Bakit naman pinabayaan yung mawala ang apo nyo? Bakit hindi nyo naman binantayan? Anak! Anak, nasan ka? Florenda! Hanapin mo sa ibang bahagi ng yungib, ate. Baka nandyan lang siya. Baka kung saan lang nagsuot at naligaw na. Hindi na nakabalik dito. Nasaan na kayang batang yun? Hinanap nila Lola Emiliana sa loob ng yungib ang inay kong si Florenda pero nagalugad na nila ang kabuuan ng lugar na yon ay hindi nila nakita. Kaya muling lumabas sa yungib si Lola Emiliana para maghanap sa labas. Madilim man ng pagkakataong yun, itinuloy pa rin niya ang paghahanap.
Pero ang mga Hapones ang kanyang nasalubong, kaya nang makita siya ng mga iyon ay kaagad siyang pinaputukan. Lumaban si Lola Emiliana, tumakbo siya palayo sa lugar na iyon para hindi isipin ng mga kalaban na malapit lang doon ang pinagtataguan nila. Hanggang sa makarating siya sa isang abandonadong bahay. Emiliana, alam kong ikaw yan. Kilala ka na ng bawat isang sundalong Hapon. Dahil nakakalat na sa lugar na ito ang larawan mo. Hindi ka na makakatakas ngayon. Kono area o kakumimasu! Hindi ako magpapahuli ng buhay sa inyo. Mamamatay akong lumalaban. Tama nga ang sinabi ng mga sundalong unang nakakita sa'yo. Ikaw nga si Emiliana. Umaayon pa rin sa akin ang pagkakataon. Magiging akin ka bago ka nila patayin. Kare o ekedore, neshiro! Pablo! Ikaw nga yan. Kahit may bayong na nakasuklob sa ulo mo, alam kong ikaw yan, traitor ka! Wala ka talagang konsensya. Kahit ang mga kababayan mo, ipinagkanulo mo, Judas! Sinabi ko na sa'yo dati, matalino ako. Doon ako kakampi sa alam kong mananalo ako. Pwes, humanda ka kay Manuel kapag nalaman niya ang bagay na to. Para sa kaalaman mo ay bumagsak na sa kamay ng mga Hapones ang Panay at Bohol. Ang mga Visayan Mindanao forces ay natalo na. Karamihan ay namatay at ang iba ay nahuli na ng mga Hapon. Nanlumo si Lola Emiliana nang malaman ang nangyari sa sundalong mga Pilipino at Amerikano sa Panay. Kaya sa galit niya ay lumantad siya at pinaputukan ng mga unang sundalong Hapon na pumasok sa abandonadong bahay. 3 Hapon ang kaagad na bumulagta, puro sa ulo at dibdib ang tama ng mga yun. Pero sa halip na matakot ang iba pang sundalong Hapon ay lalong nag-umigting ang galit ng mga ito nang pumasok sa abandonadong bahay. Patuloy namang nagpaputok si Lola Emiliana hanggang sa maubusan siya ng bala. Wala na siyang nagawa nang matutukan na siya ng baril ng mga Hapon. Ibinaba niya ang baril niya at itinaas ang mga kamay. Pero nagulat ang lahat nang biglang maglabasan ng 3 malalaking asong itim at dambahin ng mga sundalo. Pinatay ang mga yun. Huwag kayong lalapit! Babarilin ko kayo! Hindi ito ang panahon para maglaban tayo. Iniligtas kita sa kanila dahil sa pagkakataong ito. Magkapareho lang tayo ng hinahangad. Ang makalaya sa mga Hapones na ito. Talaga? Hindi mo ako sasaktan? Hindi. Kagaya ng sinabi ko sa iyo. Sa ganitong panahon, dapat maging magkakampi tayo mga Pilipino. Kahit ganito ang lahi namin. At kaaway kong ituring na mga tao, ay makakaya rin naman namin gumawa ng mabuti. Salamat sa pagliligtas niyo sa akin ngayon. Tatanawin ko itong malaking utang na loob. Soko de nanaga, oko tadaris ka! Ona, hanin wa! Choko marimasyata ka! Umalis na tayo rito. Tsak na darating pang ibang sundalong Hapon. Hindi na natin makakayang harapin ang mga iyon. Dito tayo sa likod ng bahay dumaan. Sandali, kukunin ko lang mga baril nila. Kakailanganin natin ito sa mga darating na araw. Sa sinabing yun ni Lola Emiliana ay tinulungan pa siya ng 3 aswang na kunin ang mga baril, bala at mga granada sa mga patay na Hapones at dumaan sila sa likuran ng abandonadong bahay. Kaya pagpasok doon ni na Pablo at ng iba pang mga sundalong Hapon ay wala na silang inabutan kung hindi ang bangkay ng mga kasama nilang sundalo. Kaya naman malayo na sina Lola Emiliana ay naririnig pa rin niya ang malakas na sigaw ni Pablo. Galit na galit yun lalo na nga at nakatakas siya. Inihatid siya ng mga aswang sa bukana ng yungib. Nang makapasok siya doon ay nag-alisan ang mga aswang. Ang dami mong dalang baril, Emiliana. Napalaban ka ba? Opo, inay. Nakasalubong ko ang mga nagpapatrolyang Hapones. Muntik na nila akong mahuli. Pero paano ka nakaligtas, ate? Paano nakakuha ka pa ng maraming baril? Napatay mo ba silang lahat? Meron tumulong sa akin, Lenita. At yun ay ang 3 aswang. Tinulungan ka ng mga aswang? Nagbibiro ka ba, Emiliana? Hindi ako nagbibiro, inay. Totoong tinulungan ako ng 3 aswang. Sila ang pumatay sa mga Hapon na nakahuli sa akin. Kaya nakatakas ako at nakabalik dito. Nakilala mo ba ang mga aswang na yun, ate? Hindi ko sila nakilala. Malalaking asong itim ang anyo nila.
Pero nagpapasalamat pa rin ako kasi tinulungan nila ako at hindi nila ako nilapa. May kabutihan din palang natitira sa puso ng mga aswang. Mabuti na lang pala at natulungan kanila. Kung hindi, baka pinatay ka na ng mga Hapon sa laki ng atraso mo sa kanila. Opo, inay. Kaya lang, hindi ko pa nakikita ang aking anak. Hindi ko na alam kung nasan siya. Pasensya ka na, anak. Naging pabaya ako. Pero sana naman ay ligtas siya ngayon. Baka sa mga sandaling to, iyak na siya ng iyak. Baka nagugutom na rin siya kagaya ng mga nandito sa yungib. Nang mga sumunod pang mga araw ay nagtiyaga sila Lola Emiliana sa pagkain ng mga bunga ng puno na napupulot lang sa labas ng yungib. Pero ang iba nilang mga kasamahan ay suko na ang katawan sa gutom. Nang mayroong lumabas, hindi na nakabalik. Napatay na ng mga Hapon. Hanggang sa mapansin nila na kakaiba na ang kilos ng karamihang naroon. Mga tulog na sa araw at sa gabi ay parang gising na gising ang mga utak. May kasama na tayong napatay sa gutom. Yung batang babae na anak ni Simeon, patay na. Kailangang mailibing ng batang yun. Dahil kung hindi, mangangamoy na dito ang bangkay niya. Dinala nila dun sa dulo ng yungib ang bangkay. Baka dun ililibing. Pero duda ako kay Mang Simeon at sa iba pang kasama natin. Parang nawawala na sila sa kanilang sarili sa sobrang gutom. Tayo nga at sundan natin sila. Anong ginagawa nyo? Itigil nyo yan! Hindi na nila matis ang gutom, kaya tinulungan ko sila. Ginawa ko silang mga aswang na kagaya ko para hindi na sila makaranas ng gutom. Ikaw nga yung aswang na dating binaril ko. Tama ka. Ako nga yun. Pero kahit meron kang atraso sa akin ay nagawa pa rin kitang tulungan. Iniligtas kita sa mga Hapon. Doon sa abandonadong bahay. Kaya ibaba mo na yung baril mo. Sa ngayon, hindi ako ang kalaban mo. Nasa labas ng yungib na itong tunay na kalaban, ang mga Hapon. Kayo pala ang mga aswang na nagligtas sa akin? Pero bakit? Hindi ba may atraso ako sa iyo? Kagaya ng aking sinabi, ang ating bansa ay dumaranas ng matinding hirap dahil sa mga dayuhan. Tinututulan namin mga aswang ang ganong gawain nila. Hindi tayo dapat maglaban sa panahon ngayon. Kalimutan na muna natin ang alitan at isipin ang kapakanan ng mas nakararami. Tama ka nga. Kaya pala nitong mga nakaraang araw ay kakaiba na ang kilos ng mga kasamahan namin. Ikaw pala ang may kagagawan. Hindi ko naman sila pinilit. Pero sa sitwasyong katulad nito, alin bang pipiliin ninyo? Ang mamatay sa gutom o maging kagaya ko? Mag-isip ka, Emiliana. Lalo pangat nawawala pang iyong anak. Huwag kang maniwala sa kanya, Ate Emiliana. Hindi mo mahahanap ang iyong anak. Kung magkukulong ka lang dito sa yungib, Emiliana, wala ka namang ibang aasahan. Kasi wala ka na ring asawa. Hindi mo alam kung ano ang nangyari sa kanila. Huwag mong lasunin ang isipan ng aking anak. Kung gusto mong maging ganyan habang panahon na ikaw na lang. Nagsasabi lang ako ng totoo. Dahil ang mga kagaya ko ay maraming kayang gawin sa mga ganitong panahon. Kaya makakapunta ako kahit saang lugar ko gustuhin. Ikaw, Soledad. Ano bang magagawa mo para sa apo mo kung nandito ka lang at nagtatago sa yungib na ito? Sa takot na mapatay ng mga Hapon. May mga darating na sundalong Pilipino para bawiin ang baryo ito sa mga Hapon. Alam ko yan. Kailan pa yon? Kapag namatay na kayong lahat sa gutom? Pero ayoko makipagtalo sa iyo dahil sa panahong ito. Kailangan nating magkaisa. Magkaiba man ang ating paniniwala. Aswang ako at albularya ka. Pwede tayong maging magkalaban sa ibang panahon siguro. Maya-maya lang ay naputol ang pag-uusap nila nang dumating sina Father Leonardo at Mother Gracita. Ang alam ng lahat ay nahuli sila ng mga Hapon at nabilanggo pero nagawang makatakas at ngayon ay nasa harapan nila. Ang dahilan ay naging aswang na rin ng mga ito dahil kay Aling Amanda. Naghubad na sila ng mga abito at ngayon ay ordinaryong tao na lang. Mga aswang na humahawak din ng baril para lumaban sa mga Hapon. Sinasabi ko sa iyo, Emiliana, ang pagiging aswang sa panahon ito ay kapaki-pakinabang. Aalis na kami. Sasalakayin namin ang pangunahing istasyon ng mga Hapon. Sa bukana ng baryo natin.
Habang wala ang general at ang traidor na si Pablo. Sasama ako sa inyo. Baka sakaling makita ko doon ang aking anak. Aling Aswang, ano nga bang pangalan mo? Amanda ang aking pangalan. Pakiusap, ikaw na sana ang bahala sa aking anak na si Emiliana. Ay, tama ka. Sa ganitong panahon na hindi tayo dapat mag-away. Sige, ako nang bahala sa kanya. Lahat kayo ay kunin ang naipong armas ni Emiliana. Gagamitin natin yan, kasabay ng pagiging aswang natin. Bibigyan natin ang bangungot ang mga Hapones ngayong gabi. Tama si Aling Amanda. Dalhin na natin kahit ang mga granada at dinamita. Sana'y makita mo na si Florenda, ate. Mag-iingat kayo, anak. Eksaktong maliwanag na ang sikat ng buwan nang lumabas sa yungib sina Lola Emiliana. Nang makita ng mga tao ang liwanag ng buwan ay tumingala ang mga ito at kasabay ang malakas na pag-alulong, ang iba naman ay umaangil. Kasunod nyon ay mabilis na binagtas nila ang mismong masukal na daanan para makarating sa bukana ng kanilang baryo kung saan ay ginawang kampo ng mga Hapon ang isang malaking bahay doon. Nang mga pagkakataong yon ay nag-iinuman ang mga Hapon. Nagkakasiyahan habang hinahalay ng ilan ang mga kababaihang nakatali ang mga kamay sa mga posteng naroon. Kaagad silang pinaputukan ni Lola Emiliana. Karamihan sa mga Hapon na nasa labas ay nagulat kaya hindi nakalaban. Patayin niyo silang lahat! Walang ititirang buhay! Sa atin ang bayang ito! Wala silang karapatan dito! Sugod, mga kasama! Huwag nating kaawaan ang mga manyakis na to! Walang awa sa mga kababaryo nating babae! Emiliana, ikaw nang bahala sa imbakan ng pagkain. Isama mo ang iba sa mga kasama natin. Sige, Aling Amanda. Tapusin natin to. Kung wala na kayong bala, oras na para gamitin natin ang katangian ng aswang. Sa tulong ng liwanag ng buwan, kainin natin ang puso at atayin ng mga kalaban! Nakita ni Lola Emiliana kung gaano kabilis kumilos ang mga kababaryo niya na naging mga aswang. Sing bilis ng isang pusa at sing lakas ng kalabaw. Binamba ng mga yon ang bawat sundalong Hapones na makita. Lumaban naman ang mga sundalong Hapon sa mga aswang gamit ang mga baril at samurai nila kaya lalong naging madugo ang labanan. Bago maubusan ng bala si Lola Emiliana ay napasok niya ang kamalig na imbakan ng bigas. May mga Hapong nabulabog doon kaya nang mapatay niya ang isa roon ay nakuha niya ang rifle at pinaputukan ng iba. Pero isa sa mga Hapon ang may hawak na samurai ang sumugod sa kanya dahil may sugat pa ang balikat niya ay mahina siya sa mano-mano kaya nataga siya ng kalaban. Nasaksak siya sa tagiliran. Walang iya ka! Tigilan mo si Emiliana! Papatayin kita! Aling Amanda, nasugatan ako! Malalim ang sugat mo sa tagiliran, Emiliana. Maraming dugo nang nawala sa iyo. Tulungan niyo ako, Aling Amanda. Ayoko pang mamatay. Kailangan ko pang hanapin ang aking anak. Malaki ang tsansa mong mabuhay kung tatanggapin mo ang pagiging aswang, Emiliana. Dahil ang makagaya namin, mabilis na naghihilom ang mga sugat, basta't likha lang ng ordinaryong patalim. Sige na, Aling Amanda. Gawin mo na yung sinasabi mo. Gusto kong mabuhay. Kailangan po ako ni na inay at ang aking anak. Sige, sa mismong sugat mo na lang padadaanin ko ang aking kamandag para mas mabilis na gumaling ang iyong sugat. Oh, teka, Emiliana, nawalan ka ng malay. Talagang malalim ang naging sugat mo sa tagiliran. Nang magising si Lola Emiliana ay nasa loob na siya ng isang kubo. Binabantayan na siya ni na Lola Soledad at Lola Lenita. Pinakiramdaman niya ang kanyang katawan at naramdaman niya na hindi na gaanong masakit ang sugat. Kaya binuklat niya ang kanyang damit at tiningnan ang tagiliran para makita ang bahaging yon na alam niyang tinamaan ng samurai. Nagulat siya nang makitang natutuyo na ang sugat doon at ang kanyang lakas ay parang nanumbalik na. Nang igalan niya ang paningin ay nakita niyang maliwanag na ang paligid. Mabuti naman at nagising ka na. Ilang araw ka nang natutulog mula nang masugatan ka sa tagiliran mo. Nasaan tayo, Nay? Anong lugar to? Nandito na tayo sa tuktok ng bundok. Pagkatapos yung salakay ng kampo ng mga Hapon sa bukana ng baryo, ay natuklasan nilang yungib kaya napilitan kami tumakas.
Kasama ang lahat ng mga kasama natin. Lahat ay dito na nagtayo ng mga bahay. Medyo malayo na ito sa baryo kaya mahihirapan silang matuntun tayo. Ilang araw na pala akong nakatulog. Wala pa bang balita kay Florenda? Ayon kay Father Leonardo, nang mahuli sila ng mga Hapon at ikinulong, nakita nilang mga batang nahuli din ng mga Hapon. Isinakay daw sa malalaking truck at hindi nila alam kung saan dinala. Lalabas muna ako, inay. Kakausapin ko si Father. Baka nakita niyo doon ang aking anak. Anak, kaya mo na ba? Oo, inay. Nakabawi na ng pagod ang aking katawan. Ang anak ko. Kailangan ko siyang hanapin. Hindi ako titigil hanggang hindi ko siya nakikita. Malakas ang pakiramdam ko na buhay pa siya. Nang lumabas si Lola Emiliana sa kubo ay nakita niya ang malawak na lugar kung saan maraming nakatayo na mga bahay kubo. Mayroon ding mga kalalakihang nagbabantay na armado ng mga baril. Naglakad siya ng marahan habang hinahanap sa paligid kung nasaan ang kubo ni na Father Leonardo at Mother Gracita. Nang makasalubong niya si Aling Amanda ay kaagad siyang napangiti at nang makalapit na yon sa kanya ay kaagad niyang niyakap. Maraming salamat po. Iniligtas mo na naman ang buhay ko sa ikalawang pagkakataon. Walang anuman, Emiliana. Kumusta ka na ngayon? Anong pakiramdam mo? Malakas na po ako. Mabuti naman kung ganon. Ilang araw lang ay tuluyan ka ng makakabawi ng lakas. Madaling maghilom ang iyong mga sugat. Aling Amanda, pwede ba akong magtanong sa inyo? Sige, ano ba yon? Ang alam ko talaga, katapusan ko na ng gabing yun. Kasi ramdam ko nang tumagos sa katawan ko ang samurai ng Hapon na nakalaban ko. Ang natatandaan ko lang, nagkausap tayo bago ako nawala ng malay. Kaya ba ako nakaligtas dahil kagaya niyo na din ako? Oo, Emiliana. Yun lang kasi ang tanging paraan para mabuhay ka. Maraming dugong nawala sa iyo. Kaya dugugong isinalin ko. Pinadaan ko sa iyong sugat bago ko yun isinara. Kaya palang pakiramdam ko yung lakas ko na. Para na akong isang kabayo. Hindi ka lang kasing lakas ng kabayo, Emiliana. Ikaw na mismo ang kabayo. Dahil yan ang binabanggit mo habang sinasalinan kita ng dugo. At yun ang ritual ng pagiging isang bagong nilalang. Kung ganun po pala, sa simula ng pagiging aswang ay nagsisimula sa isip at sa kung ano ang mabibigkas ng iyong labi habang sumasa ilalim sa ritual. Oo, Emiliana. Kaya kapag sinumpong ka ng pagiging aswang mo, makakaya mong magaya ang kaanyuan ng isang kabayo. Isang malakas at mabangis na kabayo. Ang kakayahan mo ngayon ay katulad sa kapatid ko na pinatay din ng mga Hapon. Teka lang po, ano na po bang balita sa mga Hapones? Kalat na sa lahat ng kampo nilang ginawa namin. Galit na galit ang kanilang general. Nang makitang karamihan sa kanilang mga tauhan, ay puro wasak ang lalamunan. Wala nang pusa at atay. Tiyak na naguguluhan ng mga yon kung paano nangyari yon. Alam na nila na mga aswang may kagagawan dahil kay Pablo. Siyang nagpaliwanag sa mga Hapon. Kaya hindi pa rin sila matatakot. Dahil alam nila na makakaya ring patayin ng baril ang mga aswang na kagaya natin. Lalo na't kapag sa ulo tinamaan. Tinik talaga sa lalamunan ng mga Pilipino ang walang hiyang yun. Kailangan pa natin mag-ipon ng maraming tao para mas lumakas pang ating puwersa. Ang mga bihag nila na nailigtas natin, lalo na ang mga kababaihang hinalay nila, ay mga kagaya na natin, Emiliana. Lahat ng nandito sa kampo ay aswang na. Maliban sa iyong ina at kapatid na malapit ng mga anak. Pabayaan na natin sila inay sa kanilang desisyon. Hindi natin sila mapipilit. Baka kung maging kagaya natin sila na hindi bukal sa kanilang kalooban, baka tayo pa mismong kalabanin nila. Yun nga din ang iniisip ko. Kaya hindi ko sila pinilit. Pinagsabihan ko na rin ang lahat na wag silang pakikialaman. Lalo na si Lenita na malapit ng mga anak. Kung nagugutom sila, bumaba sila sa baryo at pumatay ng mga Hapon. Matapos na marinig ni Lola Emiliana ang mga bagay na yon kay Aling Amanda ay pareho silang napatingin sa ibaba ng bundok kung saan malinaw na natatanaw ng kanilang matatalas na mga mata ang kalagayan ng baryo nila kahit napakalayo yun sa bundok na pinagtataguan nila ngayon. Naisip ni Lola Emiliana na kaya pala ganoon na lang ang galit ni Aling Amanda sa mga Hapones
dahil sa pagpatay ng mga yun sa kanyang kapatid. Nang sumunod na araw ay nakita nila na muling sumiklab ang gulo sa paanan ng bundok sa isang baryo na karatig lang ng dating baryo nila. Naisip nila na baka mayroon ng mga sundalo ang dumating para bawiin ang lugar sa mga Hapones. Mga kasama, dumating na marahil ang tropa ng mga Pilipinong sundalo, kaya sumiklab na naman ang labanan. Magsipaghanda kayo. Kailangan nating bumaba ng bundok. Kailangan natin silang tulungan. Kunin niyo ang mga armas. Bababa tayo ngayon din. At tutulungan ang mga kababayan nating sundalo. Emiliana, Amanda, mag-iingat kayo ha. Lalo ka na anak. 2 beses nang naganib ang buhay mo. Baka sa susunod na hindi ka na makaligtas. Kaya huwag ka masyado mapusok. Opo, inay. Tayo na, mga kasama! Mag-iingat ka, Ate Emiliana. Aling Amanda, sa edad niyo yan, nagagawa niyo pang tumakbo ng napakabilis? Oo naman, Emiliana. Dahil taglay ko ang bilis at lakas ng isang aso. Tingnan mo ang mga nasa paligid mo. Kagaya rin natin sila. Kahit merong mga dalang baril at bala sa katawan, ay nakakatakbo ng mabilis at hindi kaagad napapagod. Ito pala sinasabi mo lakas at abilidad ng isang aswang. Ngayon, pwede na rin akong lumaban ng sabayan sa mga walang hiya na yan. Malalasap nila ang bangis ng isang kabayo! Saglit lang na tinakbo ng grupo ni na Lola Emiliana ang lugar kung saan nagaganap ang labanan. Nakita nila na mga gerilya na ang kalaban ng mga Hapones. Kasama sa mga gerilya ang asawa ni Lola Emiliana na si Lolo Manuel at naroon din si Lolo Alberto. Ang katotohanan ay hindi sumalakay ang mga gerilya kung hindi pauwi na sana ang mga ito sa kanilang pamilya nang makasalubong ang hukbo ng mga Hapones na nakakasakop sa 2 baryo na yon. Nang magkita sina Lola Emiliana at Lolo Manuel, kaagad nilang niyakap ang isa't isa. Manuel! Buhay ka! Buong akala ko hindi na tayo magkikita ulit. Akala ko'y kasama ka sa mga nahuli ng mga sundalong Hapones sa Panay Island. Akala ko patay ka na. Nang magkaroon ng malaking labanan sa Panay, ay natalo ang mga sundalong Pilipino at Amerikano. Pero hindi lahat ay nabihag nila. Kami mga nakatakas doon ay naging mga gerilya na patuloy na nakikipaglaban sa mga Hapon. At ngayon nga, pauwi na sana kami sa baryo natin, Ate Emiliana. Pero nasapat ang grupo namin ng mga ito. Ay napalaban na naman kami. Kung ganon, sama-sama nating harapin ang mga kalabang to. Tayo na! Sugod! Hanggang dito pala sa lugar natin ay nasakop na ng mga Hapones. Nang umuwi ako dito, nandito na mga Hapones na to. Kung natatandaan mo na napatay ko ang opisyal nila, kaya naging wanted ako sa kanila. Madali nila ako natagpuan dahil sa traidor na si Pablo. Siyang makapili. Walang hiyang yun. Isa pala siyang traidor. Kapag nakita ko siya, ako mismo ang papatay sa kanya. Patayin silang lahat! Sige! Sumugod kayo! Harapin niyo ang bala ko! Isa-isang nalagas ang mga sundalong Hapon ng pagkakataong yun. Nang malaman ni na Lola Emiliana na paparating na ang iba pang hukbo ng mga sundalong Hapon ay kaagad na silang umalis sa lugar na yon at bumalik sa ibabaw ng bundok. Hindi na sila nasundan ng mga Hapones. Kaya nang magkita-kita ulit ang pamilya nila, kaagad ay umagos ang luha ni Lola Soledad. Umiiyak din si Lola Lenita habang humahakbang palapit sa asawa niyang si Lolo Alberto. Mahihigpit na yakap at halik ang ibinigay nila sa isa't isa. Kapwa hilam na sa luha ang mga mata. Alberto, ilang buwan akong naghintay. Kahit may nababalitaan akong namatay ang karamihan sa mga sundalong miyembro ng Visayan Mindanao Forces, hindi ko iniisip na nakasama ko doon. Araw at gabi kitang iniisip, Lilita. Sa bawat laban na pinagdaanan namin, ikaw ang nagpapalakas ng aking loob para lumaban at mabuhay. Kahit anong hirap ang pinagdaanan, ay pinilit ko makauwi dahil mayroon akong pangako sa'yo. Kaya nga patuloy akong umasa. Nagdasal na isang araw ibabalik ka at muli kitang mayayakap. At hindi ako binigo ng langit. Salamat at nandito ka na, Alberto. Oo, mahal ko. Inay, kumusta na po kayo?
Mabuti naman, anak. Salamat sa Diyos at nakabalik na kayo ni Manuel. Opo, inay. Sa awa ng Diyos ay naandito na kami. Nasaan nga pala ang aking anak na si Florinda? Ang totoo niyan, si Florenda ay nawawala. Nawawala ang aking anak? Paano nangyaring nawala siya? Pasensya ka na kung hindi ko siya nabantayan. Hindi ko naman alam na susunod siya kay Emiliana nang misang lumabas siya ng yungib. Hindi na siya nakabalik. Sabi ni Father Leonardo, nang mahuli sila ng mga Hapon, ay meron din daw mga binihag na mga bata. Nang matanaw ni Lolo Manuel na nakatayo sa pinakatuktok ng bundok si Lola Emiliana ay kaagad itong sumunod doon. Tinanaw niya ang direksyong tinitingnan ng asawa. Bago pa siya makapagtanong ay nakita na niya na umaagos ang luha sa mga mata ni Lola Emiliana. Kaya sa halip na magalit ay kaagad niyang niyakap iyon. Hirap na hirap ang kalooban ko sa bawat oras na lumilipas. Dahil hindi ko na alam kung anong nangyayari sa ating anak. Sa ting may mga kampo ng Hapon na sinasalakay namin, hinahanap ko siya. Pero hindi ko talaga siya makita. Huwag ka nang umiyak. Sinabi na ni Inay ang nangyari. Gumawa na lang tayo ng paraan kung saan nila dinadala ang mga batang nahuhuli nila. Sana mabawi natin siya. Sana buhay pa ang ating anak. Kababalik lang ng isa nating kasama na naghahanap sa mga bata. Nalaman niya na sa lugar malapit sa Tulay na Kahoy, kalapit ng ating baryo, may mga bahayan at kamalig doon na ginawang kampo ng mga Hapon. Doon daw dinala mga batang Pilipino na nahuli nila. Manuel, baka nandun ang ating anak. Kailangan natin planuhin kung ano ang ating gagawin. Alamin natin kung gaano karami ang mga sundalong Hapon na naroon. Madali tayo makakapasok doon dahil ang balita ko, pag-alagala lang doon ang mga taong baryo. Dahil taga roon pala ang traidor na makapili na si Pablo. Kung ganun, magpanggap tayo na taga roon din para makapasok tayo at mahanap muna natin ang mismong lugar na kinalalagyan ng mga bata bago sumalakay ang buong tropa. Tamang naisip mo. Tayo mga kababaihan ang magpapanggap na taga roon, habang ang mga kalalakihan ay maghihintay ng hudyat bago lumusob. Pero nandun lang din sila malapit sa lugar. Tama ang naisip mo, Aling. Teka. Hindi pa ikaw yung... Tama. Naalala na kita. Ikaw yung aswang, di ba? Bakit nandito ka? Ako ngayon, Manuel. Pero huminahon ka lang. Hindi tayo magkalaban sa ngayon. Ang mga Hapon ang kalaban natin. Tama si Aling Amanda. Sa katunayan, 2 beses niya nang iniligtas ang buhay ko sa bingit ng kamatayan. Ganun ba? Maraming salamat sa iyo, Aling Amanda, sa pagliligtas mo sa asawa ko. Sana ay mailigtas din natin ang aming anak. Sige, magsani puwersa na tayong lahat para mahanap ng aking apo. Pagsikat ng araw, ako at ang iba pang kababaihan ay papasok na rin sa baryong yon. Nang gabi nga na yon ay nagplano sina Lola Emiliana ng gagawin. Kaya ang mga kababaihan ay nagsuot ng mga palda at blusa pero mayroong mga suot na mga short para doon itago ang mga patalim at iba pang maliliit na sandata. Pero si Lola Emiliana ay 2 patalim ang inilagay sa likurang bahagi ng kanyang short. Matapos na makapaghanda ay lumakad na rin silang lahat ng gabing yun. Bumaba sila ng bundok at pinuntahan ang baryo na sinasabi ni Aling Amanda. Nang makarating sila doon ay nagpaiwan sa medyo malayo ang grupo ni na Lolo Manuel kasama ang mga kababaihan sa pangunguna ni Lola Soledad. Ang mga aswang na kasama si Lola Emiliana ay pumasok na sa baryo, dumiretso sa mismong lugar. Iwasan muna nating makalikha ng gulo hanggang hindi natin nakikita ang mga bata. Gamitin natin ang mga kakayahan natin para maayos tayong makapasok sa kampo nila. Paano ako, Aling Amanda? Jack na magugulat sila kapag nakakita sila ng kabayo. Magiging kapansin-pansin yun. Baka mabulabog sila at magkagulo pa. Subukan mo munang kakayahan mo, Emiliana. Tumingala ka sa langit. Ang bilog na buwan na magiging gabay nating lahat. Kahit hindi magpalit ng anyo bilang isang kabayo, ay magiging mabilis at malakas ka. Titingala lang ako
at tititikin ng buwan? Ganito ba yon? Ganyan nga, Emiliana. Mararamdaman mo ang malaking pagbabago sa iyong katawan. Makakakilos ka ng singbilis ng hangin na hindi magagawa ng isang ordinaryong tao. Ganun pala yun. Kaya pala nung mahuli ka namin, napatingin lang kami saglit sa ibang direksyon na wala ka na. Huwag mo nang ibalik ang nakaraan. Ang mahalaga ay ang kasalukuyan. Sige na, mauna na kami sa'yo. Kapag nagawa mo ng gusto mo, sumunod ka na sa amin. Tumangulang si Lola Emiliana. Pinanood na lang niya ang mga kasama niya na nagtatakbuhan papalapit sa bukana ng baryo. Ang bibilis kumilos na mga yun. Maingat at hindi gumagawa ng ingay ang bawat kilos nila. Nakalampas nga sila sa mga unang bantay ng hindi namamalaya na mga yun. Para lang kasi silang hangin na dumaan sa mga yun, kahit nasaan yung tao pa sila ay talagang nakakamangha ang liksi dahil sa liwanag ng buwan. Kaya nang tumayo si Lola Emiliana ay tumakbo siya ng mabilis. Hindi rin siya namalayan ng mga bantay hanggang sa makarating siya sa pinagtataguan ni Aling Amanda. Tama nga sinabi ni Aling Amanda. Singbilis din ako ng hangin. Akala ng mga bantay, malamig na hangin lang ang dumaan sa pagitan nila. Isa lang yan sa kakayahan ng mga aswang, Emiliana. Meron din tayong kakaibang lakas. Kaya kahit wala tayong sandata, makakaya nating pumatay ng tao. Sige, Aling Amanda. Hanapin na natin ang kulungan ng mga bata. Kapag natukoy na natin ang kinalalagyan nila, saka na natin gawin ang ikalawang plano. Tayo na mga kasama. Kumalat na tayo. Oras ang kalaban natin. Tandaan nyo na mas malakas at mabilis tayo kapag gabi. Kaya bago sumikat ang araw, kailangan nating magawa ang unang plano. Sumang-ayon naman ang mga aswang sa sinabi ni Aling Amanda at Lola Emiliana. Mabilis silang kumalat sa buong lugar para hanapin ang kinalalagyan ng mga bihag na bata. Nang hindi makita ni Lola Emiliana ang mga bata sa mga maliliit na bahay doon, ay naisipan nila na pasukin ang malaking bahay dahil nakita nila na mayroon pa ring mga nagbabantay na sundalo roon. At doon nga nila nalaman na naroon sa isang kwarto nga ang mga bihag na bata. Kasalukuyang natutulog na ang mga yun. Rolanda, anak. Sa wakas natagpuan din kita. Gumising ka, anak. Anak, nandito ng nanay. Siya na bang anak mo, Emiliana? Oo, siya ng anak ko. Si Florenda. Anak, nandito ng nanay. Gising na. Mahinang-mahina na siya, Emiliana. Sa tingin ko, hindi nila pinapakain ng tama ang mga bihag na bata dito. Napakasama talaga nila. Pati ang mga batang walang malay, idinamay nila at pinarusahan ng ganito. Unti-unti nilang pinapatay sa gutom. Pagbabayarin ko silang lahat sa ginawa nilang to. Hindi natin madadala ng sabay-sabay ang mga bata. Marami pala silang nakakulong dito. Dalhin mo na ang anak mo, Emiliana. Ilabas mo na sa paaralang ito at ibigay kay Aling Soledad. Isasagawa namin ang ikalawang plano. Opo, Aling Amanda. Para mabigyan ko na rin ng hudyat sila Manuel. Para lumusob upang mapalaya natin ang mga batang to at maibalik sa kanilang mga magulang. Nang lumabas nga sila ng kwartong yon ay pinasan na ni Lola Emiliana si Inay Florenda. Kaagad namang sinakmal ni Aling Amanda ang 2 sundalong Hapon na nakabantay roon. Matapos ay umalulong ito ng napakahaba. Hudyat yun ng ikalawa nilang plano, kaya naman nang marinig yun ng lahat ng mga aswang na nakakalat sa lahat ng sulok ng lugar ay sinalakay na ang mga sundalong Hapon na naroon. Hanggang isang sundalong Hapon ang nakakita sa aswang na si Mother Gracita na nilalapa ang kasamahan. Kaagad na nagpaputok ng baril pero nailagan lang yon ng madre. Tapos ay binamba ang sundalong Hapon at kinagat din hanggang sa mapatay. Dahil doon ay nagkagulo na sa paligid. Bilisan mo, Emiliana! Itakbo mo na palabas sa lugar na ito ang anak mo! Sige o, Aling Amanda! Hintayin niyo ang pagbabalik ko! Nandiyan na si Manuel. Pumasok na sila dito nang marinig ang putok ng baril. Ibigay mo ng batas yung ina para makatiyak kang ligtas na siya. Ate Emiliana, nabawi mo na si Florenda. Emiliana, anong nangyari sa ating anak?
Mahinang-mahina na siya dahil sa gutom. Marami pang batang nandun sa kulungan. Karamihan meron ng sakit dahil sa matinding gutom. Kailangan mapatay ang lahat ng mga sundalong Hapon na narito para mailigtas din natin sila. Kami na bahala sa kanila. Dalhin mo sa ligtas na lugar ang ating anak. Kaagad namang tumakbo palabas ng paaralan si Lola Emiliana habang kalong si Inay Florenda. Kabi-kabilahan ang putukan sa pagitan ng mga magkabilang panig. Kapag mayroon siyang nakakasalubong na Hapones ay hinihiwa niya ang mga leeg gamit ang matutulis niyang mga kuko. Isa-isang bumagsak ang mga yon at kumikisay habang sumisirit ang mga dugo sa leeg. Hanggang sa matanaw na niya ang gate ng paaralan. Kagad siyang tumakbo palabas at nagpunta sa kakahuyan kung saan naroon sina Lola Soledad. Kagad niyang ibinigay sa mga yon si Inay Florenda. Inay, kayo na pong bahala sa aking anak. Alagain niyo siya. Magtago kayo dito sa malaking puno. Kung magkakaroon kayo ng pagkakataon, umalis na kayo dito at dalhin siya sa kampo. Bakit parang hindi siya nagkakamalay kahit nagkakagulo na sa paligid? Mahina na siya, Inay, kaya nagkasakit. Alagaan niyo po muna ang anak ko. Ay, Diyos ko, kawawa naman ang apo ko. Ang bata pa niya pero naranasan niya ang kahayupan ng mga Hapones. Kayo na pong bahala sa kanya. Babalikan ko sila Manuel at tutulungan sila. Marami pa palang sundalong Hapon ang natutulog sa ibang bahay sa lugar na ito. Mag-iingat ka, Emiliana. Mula sa kanyang likuran ay kinuha ni Lola Emiliana ang dalawang matatalim na punyal. Mabilis siyang bumalik sa baryo para tulungan sina Lolo Manuel na harapin ng maraming sundalong Hapon na naroon. Bawat sundalo na kanyang lapitan ay sinasaksak niya. Nang makita niya na isang sundalo ang babaril kay Aling Amanda ay ibinato niya ang isang patalim. Tinamaan yun sa dibdib at bumagsak. Hindi ko nakita ang hudas na yon. Maraming salamat, Emiliana. Iniligtas mo ko. Magkasama tayo, Aling Amanda. Kaya kailangan nating magtulungan. Anak ng lintik! Sinasalakay tayo ng kalaban! Sen kay Teke Otose! Marami pang sundalo ang nabulabog! Alberto, magdalawang grupo tayo. Doon kayo at dito naman kami. Sige, Kuya Manuel. Mag-iingat ka. Pagkita tayo mamaya. Ako nang bahala sa makapili na yon. Humanda siya sa akin. Pagbabayaran niya ang katraidoran niya sa ating mga Pilipino. Nagdalawang grupo nga sina Lolo Manuel at Lolo Alberto. Sinagupa nila ang mga sundalong Hapon. Kapag naubusan sila ng bala ay kinukuha nila ang mga baril ng namamatay na mga sundalong Hapon at yun ang ginagamit. Pero dahil marami ang mga kalaban, may mga kasamahan din silang natatamaan ng bala ng mga kalaban at namamatay. Ang iba namang nasusugatan ay mananatili na lang sa isang lugar at magkukubli para makipagpalitan pa rin ng putok sa mga kalaban. Patuloy ding lumaban ang mga aswang. Naging lalo silang mabangis kaya naman nagulat na ang mga Hapones nang makitang hindi lang tao ang kalaban nila kung hindi mga halimaw din. Isa sa mga yon ang nagsabi kay Pablo. Mga aswang ang mga yan! Pero mamamatay din sila kapag tinamaan ng baril sa ulo! Lintik! Hindi nga pala nakakaintindi ng Tagalog ang mga sakang na ito! Karerawa mo so talaga! Ware-ware o nyo jowa karera o korosong koto dekero! Traidor na makapili! Isa nang bumubulagta ang mga tauhan mo! Ikaw naman ang isusunod ko! Hanggang ngayon ay mayabang ka pa rin, Manuel. Puro ka lang naman dada! Kulang ka naman sa gawa! Kailangan mo munang harapin ang mga tauhan ko bago ako! Bakit kilala niya ako? Dahil yun ang karibal mo sa iyong asawa, si Pablo. Ang walang iyang yon! Siya pala ang traidor! Kaya pala ayaw niyang sumama sa amin para maging sundalo. Ito pala ang plano niya. Mas gusto niya na maging kakampi ng mga dayuhan! Ano na, Manuel? Paano mo ako mapapatay kung hindi ka na makalabas dyan sa pinagtataguan mo? Pablo! Kilala ka namin! Alisin mo na ang bayong mo sa ulo mo! Isa kang traidor! Taksil sa bayang sinilangan mo! Nasakop na namin ang kabisera. Bumagsak na sa mga kamay ng mga Hapones ang Panay at Bohol. Pati ang mga kalapit na bayan dito. Kaya walang kwenta ang ipinaglalaban ninyo. Mamamatay kayong lahat! Mas masarap mamatay na ipinaglalaban ang bayan
kaysa maging taksil na kagaya mo! Humanda ka! Yaw! Yeah! Sige! Habulin mo ako kung kaya mo! Tsako namang hindi ka makakalusot sa mga bantay ko! Pinaputokan nga ni Pablo sina Lolo Manuel at Aling Amanda. Kaya nang gumanti ng putok si Lolo Manuel at matamaan ng ilang sundalo ay muling lumusob sina Aling Amanda kasunod na sina Mother Gracita at Father Leonardo. Gamit ang matatalas na mga kuko at pangil ay hinarap nila ang mga kalaban. Kaya may mga sundalong Hapon na nakaramdam ng takot. Umatras ang mga ito. Tumakbo naman si Pablo nang maubusan ng balang kalibre 45 na hawak niya. Noon niya nakasalubong si Lola Emiliana. Sa pagkakataong ito ay may isa pang hawak na patalim, si Lola Emiliana. Emiliana, nagkita tayong muli. Oo! Kaya alisin mo na ang bayong sa ulo mo. Wala ka nang dapat na itago. Kilala ka na namin! Oo, sige. Aalisin ko na. Kalma ka lang. Aalisin ko na ang bayong. Ha? Dumating na ang oras mo, Pablo. Maraming Pilipino ang napahamak dahil sa pakikipagsabwatan mo sa mga Hapon. Kulang pang buhay mo para pang bayad sa atraso! Sandali lang, Emiliana. Kapag pinatay mo ko, ay hindi mo na makikita ang anak mo. Ako lang ang tangi mong pag-asa. Matagal mo na siyang hinahanap, hindi ba? Oo. Matagal na nga nawawala si Florenda. Gusto ko na siyang makita. Ibabalato ko ang buhay ko kung ituturo mo sa akin ang anak ko. Alam ko kung nasaan siya dahil ako mismo ang nakabihag sa kanya. Plano ko na talagang gamitin siya para lumantad ka. Pero nandito ka na eh. Kaya kung pababayaan mo kung makaalis dito, ituturo ko kung nasaan siya. Hangal! Nakuha ko ng anak ko. Ngayon, alam ko na kung bakit siya naging ganun kahina. Ikaw ang dahilan. Hindi niyo pinapakain ng mga batang binihag niyo, kaya ang iba sa kanila ay namatay na sa gutom. Alam mong nandito ang kulungan ng mga bata? Oo naman. Kaya nga sinalakay na namin ang lugar na to eh. Kaya hindi na kita kailangan. Mamatay ka na! Wag, Emiliana! Wag! Mabilis ang naging kilos ni Lola Emiliana. Sinugod niya si Pablo at nilaslas niya ang lalamunan yun. Kaagad na sumirit ang dugo ni Pablo. Nanlalaki ang mga mata niya ng kapain ng kamay ang leeg at makitang sumisirit doon ng dugo. Tapos ay kusa ng lumaylay ang ulo ni Pablo sa lalim ng tamang patalim. Ay halos maputol na yun. Di nagtagal, tuluyan nang nawalan siya ng buhay. Tapos na rin ang buhay ng traidor. Tama lang niya sa kanya. Pati ang mga walang muwang na bata, binihag niya at pinahirapan. Panalo tayo sa laban. Tumakas ng ibang mga sundalong Hapon na nabuhay. Kaya lang ay marami na rin sa ating mga kasama ang nasugatan ng malubha. At ang iba naman ay namatay. Ganon din sa grupo ng mga aswang. Meron ding mga namatay. Ang mga nasugatan naman ay makakaya pa rin namang lumaban. Sabihin mo ang lahat, Alberto. Tulungan ng mga sugatan. Babalik na tayo sa bundok. Naririnig ko na ang pagtilaok ng mga manok. Hudyat na malapit ng sumikat ang araw. Sumunod naman si Lolo Alberto. Kinuha nila ang mga bihag na bata roon at naglakad na sila palabas ng baryo. Hindi pa sila gaanong nakakalayo roon nang batuhin sila ng mga granada ng mga paparating na Hapon sa pamumuno ni General Toshi. Hindi yun inaasahan ng grupo ni na Lola Emiliana kaya may mga kasama silang kaagad na bumagsak at namatay ng masabugan ng mga granada. Kaagad namang nagtago sa magkabilang paligid ng kalsada ang mga nabuhay. Ibinaba nila sa likuran ng malaking puno ang mga batang may sakit. Anatachewa! Muka kremata! Niga bawanay! Ano daw ang sinasabi niya? Ewan ko, Kuya Manuel. Parang dinig ko nasan daw yung kubeta at kailangan niyang tumatse. Ha? Ikaw talaga, Alberto. Nasa peligro na tayo at kung ano-ano pang kalokohang sinasabi mo. Yung kasing pagkakaintindi ko. Anata tachewa! Ganko na! Minna! Sinodaro! Karara shinin!
Sabi ko na nga eh. Ang sigaw niya eh, katay-katay. Patayin daw tayong lahat. Mga kasama, alam kong papasikat ng araw. Kakaunti na lang din ang natitira nating bala. Pero meron pa tayo natitirang sandata. Yun ay ang pagiging aswang. Lumaban na tayo hanggang kamatayan! Tayo na! Ubusin natin ang mga bala ng baril sa kanila. Tapos ay kainin ang kanilang mga puso! Sige! Kung ito na ang magiging huling laban natin, patnubayan tayo ng may kapal. Mamamatay para sa bayan! Muling sumiklab ang madugong labanan sa pagitan ng mga Hapon at grupo ni Lola Emiliana. Dahil papasikat na ang araw ay natitiyak ng mga aswang na mahihirapan na silang lumaban kaya sinamantala na nila ang pagkakataon. Walang takot na sinalubong ang mga Hapon, nakipagbarilan ng harapan, inagaw ang mga granada sa mga napapatay na Hapones at ibinato sa mga yun. Lalong nagalit si General Toshi kaya muling sinagawa ng lahat ng mga sundalong nasa likuran niya na sumugod na. Bawat segundo ay may buhay na nawawala ng mga panahong yun. Bawat pagtilaok ng manok ay sinyales na umuusad ang oras at di nagtagal ay unti-unting nagliwanag. Mga kasama! Nakikipaghabulan tayo sa oras habang nakikipaglaban sa mga Hapon. Gamitin na natin ang huling kakayahan natin! Ngayon na! Tama si Aling Amanda! Mas maganda nga ang ganon. Maging mabangis tayong lahat. Papaumaga na! Nagsipagtago ang lahat sa makakapal na mga damuhan at mga puno, kaya naman ay natigilan sa pagsalakay ang mga Hapon. Kahit sina Lolo Manuel at Lolo Alberto ay natigilan habang nakatago sa malaking puno. Nakikiramdam sila. Di nagtagal ay nakarinig sila ng malalakas na atungal ng mga aso at baboy ramo. Kasunod ng paglabas ng mga yun, dinamba ang mga sundalong Hapon. Nilapa at pinatay pero lalo lang nagalit si General Toshi at inutusan ng mga tauhan na patayin ng mga aswang. Kaya buong tapang na lumaban ang mga Hapon. Noon lang din nalaman ni na Lola Manuel na sila lang ni Lola Alberto ang hindi aswang. Gulat siya nang lumapit sa kanila ang isang kabayo. Ang general na yun ang nagpapalakas ng kalooban nila. Kapag napatay natin siya, manghihina na ang loob ng mga sundalong yan at malilipon natin silang lahat. Emiliana? Asawa ko? Ikaw ba yan? Paano ka naging aswang? Mahabang kwento. Pero itong dahilan kaya nabubuhay pa ako ngayon. Saka na ako magpapaliwanag. Sumakay ka na sa akin. At ang pinunuli ng pupuntiryahin natin. Kung ganon, tayo na. Sugod mga kasama! Patayin natin ang lahat ng mga kaaway! Lumaban tayo para sa ating kalayaan! Habang nakasakay nga sa kabayo si Lola Emiliana, si Lolo Manuel ay sumalakay kasunod ang mga aswang at si Lolo Alberto. Tuloy-tuloy nilang sinalubong ang mga Hapones kahit na tinatamaan na sila ng mga bala, patuloy itong lumalaban. Inubos nila ang mga Hapon hanggang sa mabaril nga ni Lolo Manuel ang general at mamatay yun. Kasabay ng pagbagsak ni General Toshi ay nakaramdam na ng takot ang mga sundalong Hapon at tumakas. Noon lang din naramdaman ng mga aswang ang mga balang tumama sa katawan nila. Isa-isa rin silang bumagsak at namatay. Kasama sa mga namatay, sina Mother Gracita at Father Leonardo. Nasaan yung kabayo pa din si Lola Emiliana nang bumagsak. Sugatan siya. Emiliana, masaya akong papanaw. Siguro naman ay tatanggapin ako sa langit. Dahil kahit naging masama ako, ay nakagawa din ako ng kabutihan. Ako rin, Aling Amanda. Marami na din akong sugat. Kahit anong liksin natin, hindi pa rin natin naiwasan ng maraming bala. Salamat sa lahat. Huwag mo akong iwanan, mahal ko. Kailangan ka pa ng anak natin. Kailangan din kita. Huwag kang umiyak, Manuel. Umalis na kayo dito. Iwanan niyo na kami. May tama ka rin.
Magpagaling ka. Huwag mong papabayaan ang anak natin. Hanggang sa muli natin makikita. Emiliana, huwag kang mamamatay. Gumising ka. Tayo na, Kuya Manuel. Umalis na tayo dito. Baka dumating pang ibang kalaban. Halika na. Umalis na nga doon sina Lolo Manuel at Lolo Alberto kasama ang iba pang sundalong aswang na nasugatan pero nabuhay sa labanan. Nailigtas nila ang mga bata, dinala sa kampo nila. Ilang linggo lang ang lumipas, malakas na si Inay Florenda. Habang nakaupo sa ilalim ng puno si Lolo Manuel na parang may kinakausap ay lumapit siya. Tay, kung wala nang inay, paano po siya nawala? Habang nasa bilangguan ako, ano-anong nangyari sa inyo ni inay? Kasi pagising ko, hindi ko rin siya nakita. Oo, anak. Lahat ang nangyari sa amin ng inay mo ay kwento ko sa iyo. Sige na, magpahinga ka na muna. Sige po, itay. Pagalingin niyo rin yung sugat niyo. Nang umalis si Inay Florenda, sakalang lumabas sa pinagtataguan si Lola Emiliana. Nawalan lang pala siya ng malay sa dami ng tama, pero hindi naman siya napuruhan, kaya nabuhay siya. Sinabi niya kay Lola Manuel na ikwento kay Inay Florenda ang lahat. Wag lang ang pagiging aswang niya para hindi masira ang mabuting pagkakakilala sa kanya ni Inay Florenda. Pero sabi nga ay walang lihim na hindi nabubunyag. Ilang taon lang matapos ang digmaan ay nalaman din ni Inay na buhay si Lola Emiliana at isa na iyong aswang. At yan po ang kasaysayan ng aking Lola Emiliana at ng buo niyang pamilya, Sir Jupiter. Marami pong salamat at more power sa inyong channel. God bless.